Okay, quick vlog lang po ito. Wala po akong iba nakikita na example or perfect example na pwedeng ipagpalit ang mga napaka-importanting bagay or even eternal matters sa mga bagay na temporal o temporary, maliban po kay Iso. We know Iso, kung sino po siya. Ito po ay anak ni Rebecca at saka ni Isaac. Ano po? Sila po ay may anak na kambal, itong si Jacob at saka si Iso. Paborito po ni Rebecca, si Jacob, ganun po naman kay Isaac. Paborito po niya si Iso. No? Si Jacob, paborito ni Rebecca, ulitin ko. Tapos si Iso, paborito po ni Isaac. Yun po ang katotohanan doon. At kaya ko po nabanggit kanina na wala akong ibang makitang perfect example sa mga pwedeng ipagpalit ang eternal things sa mga temporal things maliban kay Iso. Dahil nung nasumpungan siya minsan na gutom, umuwi sa kanila, wherein nakita po niya ang kanyang brother na nagluluto ng food, no? Hoy, masarap ang iyong niluluto. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng isang pinggan. Sige, kani Jacob, but you must give me your birthright. Then sabi naman ni Iso, what is that birthright means to me kung ako'y nagugutom? O yun na po sinasabi ko. Yung pagkagutom pong yan po yung tinatawag na tawag po ng laman pa rin yan, no? Dahil, yes, we need to eat, pero kumpara po doon sa napakahalaga na handa niyang i-let go yung kanyang birthright na napakahalaga kumpara sa pagkaroon ng kanyang sikmura na kapag kumain siya, mabubusog siya, and then later on, magugutom uli siya, mas pinili po niya yung temporal talaga. Ano po? And then later on, we found out sa Bible, naloko po siya eh. Nung kanyang kapatid na deceive siya, nagoyo siya dahil narinig po ni Rebecca, yung kanilang mother ng kambal, na i-bless na po ni Isaac, itong kanyang paboritong anak na si Iso. Pero sa isang condition din, maraming condition ng araw, ano? Ipanghuli muna siya ng kanyang paboritong pagkain, ipanghuli siya ng hayop na kanyang paborito, whatever is that, yung hayop na yun. Ipagluto mo ako ng ganon, sabi niya, pagkatapos, ayun, i-bless kita. Umalis na po si Iso. Si Iso po pala balbon. Si Jacob makinis, no? So, may pagkakaiba po yung kambal. So, makikita po natin dito, malamang kaya siguro paborito ni Rebecca yung anak niya lalaking si Jacob dahil makinis, no? Wherein si Iso, balbon, masculine ang dating. Sa tatay naman. Anong nangyari po ganito? Narinig po pala ni Rebecca na i-bless na po yung kanyang anak na si Iso. You will be Lord over Jacob, sabi ni Isaac. Hindi papayag si Rebecca, kaya gumawa siya ng paraan. Sabi niya, tingnan mo yung kapatid mo umalis ngayon. Maglagay ka ng balahibo ng gano'n. Kunwari, ikaw si Iso. And then, ipagluto mo siya ng ganitong pagkain, then pumunta ka. And then, siya po ay pumasok nga po doon sa room where nandun po yung kanilang ama. Malamang bulag na po, matandang-matanda na si Isaac. Is that you, Iso? Yes, father, kanya. Sabi na nagpapanggap ni Iso na si Jacob. Si Jacob na po yon. Hawakan ko nga ang iyong balat. Ayun, nakapangan niyang balahibong nilagay na peke. Then bless po niya si Jacob. Pagdating po ngayon ni Iso, tatay, dumating na po ako. Sino yung bless ko kanina? Ayun pala si Jacob. Doon na po nangyari yun. Ganun po nangyari. So may deceiving factor pong nangyari. Ito po ay pinagtatalunan po ito ng maraming mga Bible scholars hanggang ngayon na yung mga lahi nila, di ba, ngayon nag-aaway-away regarding that. Pero hindi naman po yan ang ating topic. The topic we have right now is posible talaga, no? Napakalaking possibility, lalo na po sa panahon natin ngayon, mas maraming pipili sa mga temporal things kaysa sa eternal things, no? Especially po sa pagdating ng tribulation. Ito na po tayo. Ito ang pinaka-ultimate po niyan, the tribulation or the great tribulation instance. Dahil ang mangyayari po niyan, hindi na po makakabili, no? Hindi cannot buy and sell kung walang tatak ng beast, yung 666. So, ang mga tao noon, dahil mahal nila ang comfort, they will indeed really
anong tawag dito? Take the mark. Pero kasi during that time, during the tribulation age, meron kasi mga magiging tribulation saints yan eh. Meron makakapagbasa ng Bible and then sila po ay matututo tungkol kay Lord Jesus and all that, Pero, darating po sila sa panahon ng pagpili. Ito po yung mga ito. Ito po yung sinasabi ni Jesus sa context na sabi niya gano'n, there will be great deceiving, kaya madi-deceive even the elect. Yung elect yung sa context po, yung elect doon ay mga Hudyo. Mga Hudyo po, mga Jews na makakakilala kay Jesus during that time. Kasi marami rin po mga Hudyo na makakakilala na kay Jesus during that time, pero matutukso po sila na magpatatak ng halimaw. Dahil nagugutom na po sila. Ayun. Ganon din po, may mga gentle din po syempre na magiging mga tribulation saints during that time. Kaya ang mangyayari po niyan is this. Magdidesisyon po ngayon sila. Pinakamahirap na desisyon na i-undergo sa buhay po nila. Malungkot, some will take the mark dahil out of pagkagutom. Pero pag natatakan po kasi sila, forever na po yung mark po sa kanila. They will belong to the devil forever. Kasi selyo na po ng Diablo yun. Sa kanya na po sila forever. Dahil yung tatak ng beast, tatak po yun ng dragon talaga. Tatak ni Satanas yun. Kaya pag natatakan po sila noon, may ownership na po si Satan sa kanila. Wala na pong tanggalan yun. Yun na po yun. Okay? Kaya nakakalungkot dahil po marami magugutom that time. May magsasabi pa na malamang nito, oy, maiintindihan naman ni Lord kung bakit ako magpapatatak. Kasi gutom na ako. Jesus will understand. Yes, ang puso po ni Jesus malaki, malawak. Pero ang problema, yung ginawang tatak sa'yo, tatak po ng Diablo. Ownership ng Diablo. Nadaya ka, nagoyo ka. Hindi mo rin pwedeng isabi sa Lord, nadaya po kasi ako. Hindi po pwede yun. Kasi talagang tatak ng Diablo, yung tatak sa'yo. Yun pong usapan doon. Ownership na po ni Satan yung buhay. Kaya nga po, kung sino makarinig po nito sakaling naiwan sa rapture, at mapunta ka doon sa punto na maging tribulation saints kayo, makakilala kayo sa Lord. Tapos, dahil nagugutom na kayo, at kahit anong mangyari, do not take the mark. Because if you do, mag-aari na kayo ng Diablo forever. Satan will own you forever. Okay? So, yun lang po. At ibig sabihin, makakasama po niya kayo. Alam niyo po ba, si Satanas, gustong makasama ang mga tao doon sa impyerno, doon sa Gehenna. Wala pa pong tao sa Gehenna. Kasi ang unang magiging tao doon, Antikristo po, at saka yung false prophet. Wala pa po naman yung, hindi pa naman po nagra-rapture pa, lumabas po sila sa tribulation. No? So, habang church age pa, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya ang kaligtasan po talagang napakahalaga, nakatutok lang po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun at yun lang po, wala na pong iba. Ang kaligtasan natin ay si Jesus at si Jesus lamang po. Okay? So, alam natin, when we possess eternal life, hindi na po ito mawawala sapagkat ang naglagay sa atin ng righteousness ay si Jesus. Ang nagpatawad sa atin ay ang Panginoon, kaya ang kaligtasan na ibibigay sa atin permanent. Hindi mawawala ang kaligtasan mo. Salvation cannot be lost anymore because ito po ay binigay sa iyo ng Panginoon. Lord ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya bibigyan ka niya ng bagong buhay, ng bagong puso. No? At magkakaroon ka ng pananabik sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananabik na mahalin ng mga tao na hindi mo natin ginagawa, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo once na naniwala ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at siya ay maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? So, sa umaga pong ito, i-reflect po natin yan at lagi po tayo maging mapagpasalamat dahil bago pa itatag sa libutan, pinili na po tayo. Hindi po katulad ni Eso, huwag tayong gagaya kay Iso, no? At makikita po natin sa buhay ni Iso ang kaibahan ng eternal sa temporal. Ang eternal po ay talaga po namang hindi nakikita sa panahon natin ngayon. Kaya marami pong nagogoyo. Kung nakita po nila yan, hindi na po sila magpapatatak ng gano'n. Kaya lang, hindi nga po nila nakikita ang eternal kasi ang eternal po talaga, nakatakda po lumabas yan sa huling panahon na makikita po ng mga believers pag nag-rapture. Napakaganda po sa heaven. Perfect. Pero yung temporal, magmimistulan ang maganda rito. Halimbawa, nagugutom. Maganda kumain, pero magugutom ka ulit pagkatapos mong kumain. 'Di ba? Ganun po yun. Ay, ganyan yan. At saka ang mga bagay-bagay dito sa lupa, wala pong permanente. Sikat noon na ngayong mga lumang gamit na, hindi na pinapansin. Ganyan po.
Kaya, if you belong to Jesus, meron kang isang person sa buhay mo na hindi nagbabago. Tulad ng binanggit ng Bible, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. God bless po.